of Kwento Time! I am Angel na mahilig sa may karu. Karu? Hindi ba dapat ganito? Sorry na! Ulit, take two. Okay, go. I am Angel na mahilig sa may karu. Okay. Karu mo ba? I am John Lescota na basta kaya ng sked, go na yan! Very Angeline Kito. Go! Hindi, bali ba? Angeline! Ayan. Sorry. And hi, I'm Jiwa Ramandaban and kung si Joanne ay go lang, ako naman hanggang 4 p.m. lang. Bakit hanggang 4 lang? Ikaw naman, G! Go. How about you, Mika? We'll be right back. I am Mika Sambu. Wow. Wow. Very Very nice. Latina. Hindi na magsasuccess talaga ito. Na parang, wow, sumakses ito. Kasi naubos ko na yun. Ganun level. Okay. Ikaw, Jen. Siyempre ako naman ako si Joshua Pesquisa and hindi pa talaga ako ready sa mga ganitong bagay. Kaya hindi ko alam kung bakit ako nandito pero nasa ba yung baby ko? Uwi na tayo. Okay. So, ano nga bang purpose ng podcast natin? Bakit nga ba natin kinday ito? Ano bang matutulong ito sa mga Gen Z, millennials? Tama. Ano nga ba? Sa tingin mo, alam niyo ba kung bakit tayo nandito ngayon? Kung para sa itong podcast na to? Parang mas alam ni Jiwe. Feeling ko. Ako? Di ko alam. Ano ba yun? Mika. Hindi ako yun. Parang kaya na ni Angel. Para kaya ni Angel, no? Yun na nga, guys. Una. Actually, guys, no, itong Kwento Kalat is all about creating awareness sa mga gumagamit ng online dating apps. Siyempre, alam naman natin, di ba, ang daming mga nanuloko ngayong mga tao, di ba? Hindi natin alam kung sino yung mga nakakausap natin, kung may mga asawa ba to. Mamaya, kabit ka na. Di ba? Tingin mo, Jess. Tama. Ako, I would agree sa iyo, Angel, no? Kasi nga ngayon isang malaking usapan yung paggamit ng online dating. So, Yeah. ngayon mahalaga na alam natin kung paano ba natin dapat gamitin effectively at with responsibility itong mga online dating na to tulad ng Tinder. There is Tinder, tama? Yes. And meron din tayo mga bago na ginagamit. That's my favorite application. Ano ka naman? Parang very ano ka dun ah. Very Latina. Nakaka-premium pa ako sa Bubble Dangle back ka naman. Itadrop ko ba yung pangalan ko sa mga Oo, later? please, pa-sponsor naman. Nagkakamas, bangkol, Eh, syempre. Pero ikaw, gusto ko pa parang malaman yung mga experiences nyo nung gumagamit kayo ng online dating application. Ano ba yung mga experience nyo guys? Spill na natin yan, ikalat na natin. Ikaanap na natin. Pero, Yes. syempre, bago tayo pag-usapan yung mga experiences natin, dito sa Kwento Kalat, hindi lang siya pure nakaplastusan or parang Yes. makakalat natin sa online dating. Dito may mga mapupulot din sila na aral. Yes. Tulad ng paano ba makipag-usap dapat para makapag-spark ng relationship and connection that is more intimate and romantic sa mga tao. Di ba? Very mindful. Mindful. wow. Very At- Latina. At dahil ikaw ang unang nagtanong, can you share with us kung ano yung experiences mo the first Feeling ko time? yung kwento ko pang end na eh. Hindi mo naman yung kwento ng Feeling ko pang katapusan na mo. Panghating gabi ba to? Oo. Panghating gabi. Gusto ko munang unahin yung kwento niya ni Nick. Hindi Mika, hindi Ay! Kwento. Diba dahil nagkandak na tayo ng thesis. Mhm. So, na-curious lang din ako kung ano yung dating app. Mm-hmm. Tapos, Bumble, nag-download ako. Tapos, nag-upload ako ng picture. Yung nakaka-plug lang. Pero gusto lang siya nun. Very unbothered. Oo. Tapos, yung nag-scroll ako, ganito pa na siya nag-work. Tapos, so, madalas ko nakikita yung mga senior high school ko na kaklase. High school ko kaklase. Sabi ko, hindi ako para dito. Ano ginawa mo? Sinabi mo ba will be right back then? Oo. Hindi, dinilit ko. Dinilit mo? Ay, grabe. Wala siyang beer. Uninstall.
Ikaw naman, Joanne, do you have experience ba sa online dating? First, actually, doon ko nakilala yung boyfriend ko. Oh! Grabe! Wait! Before that, Ano, bago ko siya sino? makilala doon, syempre, naranasan ko din mag-ghost. Oh, ayun. Yan na, yung mga ghoster na yan. ah. Oh, Shout out sa mga, ano dyan. Ito na ako yan. Road to 1 year. Ay! Very healthy relationship Parang ba? masarap layasan si Jo. Oo. Ayun na yun natin. Okay na to guys. Hindi. Go. Actually, meron pang mas malala doon. But parang feel ko, meron pang mas lalala pag kwinento ni Chile. Feeling Ay, grabe, ko. ako talaga. Feeling. Okay, so ayun kasi initially, ang gusto ko lang sa Bumble kaya ako nag-install is for fun lang, for casual talks. Kasi nga, that time, galing akong break up. So, syempre, namimiss ko yung may kausap, may kalambingan, ganyan. So, eto nga, may nakilala ako doon. Ang kaso, from 2 weeks kaming nag-date, nung nagtatanong na ako pa nung gusto niya, is biglang may sinabing, hindi pa siya ready at hinahanap niya pa yung sarili niya. Oh my God! Si auntie mo na galing na-trauma ulit, so nag-install na ako ng Bumble. After that, never Bumble. Pero nakikita mo ba siya? Are you mutual sa social media or may interaction pa ba kayo after? After nung wala na, talagang cut off Completely cut malala. off na talaga. Yes. Pero gano'n kayo katagal nag-usap sa Bumble at gano'n kayo katagal right after sa Bumble? Sa Bumble, halos 1 week na nasa Bumble lang kami, then nag-transfer kami. Napakatagal na Grabe. Hindi ko kaya yan. Hindi ka. Parang meron passive-aggressive. Passive-aggressive pa yung mga style niya. Kung may isang linggong pag-ibig kay Jill, Pero feeling ko, eto aggressive talaga to, yung sunod na mag-request Ay, sa akin. oo. Naniniwala kayo, aggressive. Totoo. Ay, grabe yan. Di ba? Mas malala pa sa aggressive. Ay, Mas malala. dito Super. uulan ko na super. Super. wait lang, wait lang. Bibigay na ni Jill yung corona. Dapat na lang introduce. One, two, three, go. Ten, 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 ten. Perfect yun. Go. Ayun na nga. Hindi, sa akin kasi yung kwento ko. Ikakalat ko na. Yan, gusto na. Episode. Alam niyo guys, first time ko lang mag-try sa Bumble. Tapos, eto na nga. Naka-premium ka rin yan. Oo, di ba premium na ako? Ay, Chika-chika na ako. Inagal sa kabila. Kayo mga mukha ni Oo, kaya napaswipe right ako. Siyempre, ako, swipe right. Tapos may karo. Di ba? So, ayun na nga. Ang mga ganap namin, so parang 2 days nag-usap kami. Siyempre, ate ko, ako pag kinakausap-usap ko yung kita. Ang kaso, LDR, taga-Hawaii. Pinangakuan ako na makakasalan kita. Ay, Tommy's! Sino sa Sabi nga, bibigyan kita ng spouse visa para makapunta ka kapit. So, syempre si ate, ay my God, ito na talaga yung ulat ko. Syempre, kumawa ako dun ate ko. And yung ending, mga 3 days, siguro parang na ako. May instinct ka na parang madamang may feel mo eh. Mapipil mo yung moment. Ayos! Kung sumakses ka na, parang mapapasabihin, welcome to Hawaii. Ramdam na yung feels mo. Parang may feel mo na nandito ka na eh. So yun na nga. To make this story short, ay na nga, parang sinerge ko siya. Kaya pala binibigay niya sa akin parang hindi buong pangalan. Ang ginawa ko, nag-NBI si Ate Girl. Wow. May investigation. Search ako. Nakita ko, mayroon siyang main account. At doon sa main account niya, featured photo yung girlfriend niya. Grabe Grabe Oh my God! Yan talaga. Alam mo Yan ginawa ko? talaga. Instead na hinayaan ko, kinonfront ko siya, in-screenshot ko lahat ng pictures, tapos isasend ko yun sa, alam mo na, sa girlfriend. Kaso, ayoko parang mag-create ng Away. gulo ka. Oo. Pero siya, sinabihan ko siya, nagbigay ako ng babala sa kanya. Babala. Ba't ikaw pamabalaw?
Sabi ko, sana makonsensya ka sa girlfriend mo, kahit huwag na sa akin eh. Kahit sa girlfriend mo na lang, na ginagawa mo yung ganyan bagay, ang dami ko sinabi. Tapos after nun, alam ko, wala na ako tumanggap sa kanya. Parang siguro na feel niya na, nalaman na siguro niya. Na-feel niya na siguro. Experience ka! Marami. Just, Feeling ko mamaya may ikikwento pa siya na mapapasabi siya ng Wait, guys. Since naramdaman na natin and nalaman na natin yung bawat experience ng isa, pamustahin muna natin kung ano na ba yung Teka lang, nag-share naman si Ito nga experience na na. Kamusta na ba yung puso niya? Kung okay pa ba? Ikaw, kamusta ka naman? Yung baby ko kasi ngayon, yung kausap ko ngayon, katawang stage ko, hindi kami nagsimula sa Bumble. Pero, naalala ko, first time ko ginamit yung Bumble, parang a week after my father died. Medyo deep, pero after nung namatay papa ko, nag-download ako agad ako right away. Sabi ko, parang ito na yung oras na pwede na akong bumembang ng malas. Hindi, pero ako kasi, yung paggamit ko ng Bumble, wala naman ako masyadong experiences kasi most of the, tulad ng experience ni Jewel, more on fan lang talaga. So parang the next day after nyo na magkita, mag-usap sa Bumble, parang kwento na kayo sa isa't isa. So that's most of the experiences na meron ako sa Pero kayo guys, ano yung mga tingin yung communication style na nagamit nyo nung nakikipag-usap kayo through online dating app? Ikaw, Mika, kasi nasabi mo na dinilit mo agad eh. But if you were given a second chance na gamitin siya, ano sa tingin mo yung pag-uusap nyo, the communication style, the conversation na magkakaroon kayo? Siguro more on magiging casual lang po ito. Kasi lang naman, hindi naman. Kasi ang gusto ko, date to marry. So, feeling ko, hindi ko siya doon agad makikita yung ganong level ng relationship. So, gusto ko lang naman regard friends, tsaka ma-explore yung Bumble itself. Maria Clara pala siya. True. Very Grabe ang Oh! May Maria Clara, may Maria Osawa. Wait, guys, yung love yung husgahan, guys. Ginagawa ko lang ito para ma-entertain kayo. Yun, Guys, we listen, we don't judge. Listen, we don't judge. Guys, matagal na akong celibate. Promise. Guys, Disclaimer. celibate na talaga ako. Promise. Okay, we listen, we don't judge. Okay. Ikaw, Jo. Actually, nung nag-install ako ng dating app. For fun lang talaga. Kasi nga, sobrang OA ako. And then, gusto ko talaga na, alam mo yun, na merong sasakay sa mga jokes ko. For fun lang talaga, hindi naman ako for the something, alam mo yun na, aggressive na, uy, meet up tayo, tapos, alam mo na, after na tayo, yun na. For fun lang talaga. For fun. How about you? Ako kasi parang, dahil one time nga lang siya, aggressive talaga yung naging conversation namin na parang, free ka ba ngayon? Free ka ba ngayon? Yun talaga. May place! May place ka ba? Kung wala, sabihin mo kaibigan mo lang ako. Wow! Kaibigan, hindi mo dapat kaibigan. Kasi masyadong mabilis yung isip. So, sa conversation namin, it's more like that conversation na parang, okay, eto, mag-meet tayo ngayon, pero puntahan na kita. Siguro yung mga aggressive. Aggressive kasi si ate mo na, submissive. Submissive ka. What is it? Submissive ka. Assertive. Assertive. Ayan. Tama. Assertive siya. Ikaw naman, ate ko. Ako siguro kung babalikan ko yung time na yon, mas gusto kong maging clear na sa intention ko since siguro yung mga time ko na kasi na yun is wala talaga hindi ko alam kung ano yung, hindi clear yung vision, hindi clear kung ba't kami magkikita, ba't kami nag-uusap, gano'n. So kung babalikan ko, mas magiging clear na ako sa gusto kong So, pero mangyari sa during that time, ano yung mga, Conversation.
conversation. Very passive-aggressive talaga siya. Like, ang bilis ng face from nakilala lang namin isa't isa, tapos naging friends. So, parang naging deep yung agad, yung emotion na gusto agad Ako, personally, parang akala ko nga siya na. Tapos biglang nung andun na kami sa part na yun, sinabi niya na hindi pa siya ready, gano'n. So si ate mo, wala, nag-expect and nawala, gano'n. So that naging clear na sa intention. Meron na siyang nagbago na Nagbago na. perception. May development sa perception. Nagbabago Oo, ka. same ako din. Kay actually same ako kay Jeffrey na syempre di naman tayo mapapakapeke tayo dito na aggressive talaga. Usually kasi ang mga dating app kasi, di ba, most likely talaga yan, aggressive talaga. May ganong perception ng mga tao. Ang mga atake dyan na, for example, syempre, may mga kamatch ka na. Syempre yung mga lalaki, iba gusto nila kita kagad. Syempre may iba, ganun yung love language nila na quality time. So, hindi natin pwedeng husgahan yung mga ganung tao na prefer nila yung ganun. Pero actually, kailangan din natin syempre mag-ingat, di ba? Sa paggamit ng dating apps, sa pagkipagkita. Of course, hindi tayo dapat papayag na magkipagkita, hindi naman natin kilala yung taong yun. Mamaya, nakauwi ka, mamaya nasa Maleta ka na, di ba? So, it's really important talaga. Kasi ang dami sa mga balita na ganyan na hindi sobrang safe ang dating app. Kaya kailangan, guys, especially sa mga girly out there na always, mag-download kayo, di ba may mga application? Yeah, yung mag-share ka ng location. Or kahit na may trusted ka na friends na, Ben, parang for example, Ben, nandito ako, kasama ko si ganito, ganyan. At least may alam mo ng isang tao kung nasaan ka. Di ba? Ben, nandito ako, sabay ka, tatlo. Iba na yun! Diba na yun? Pero grabe yung word of wisdom ni Angel. Iba talaga si Angel. Hindi lang pa Hindi na siya mahilig sa kala. May mapupulot talaga na aral. Pero alam niyo ba guys, na may study na nagsasabi na para makapag-spark ka daw ng conversation and connection that is intimate and romantic sa isang tao na gumagamit ng online dating, mahalaga daw na ang pinag-uusapan yung more on your interest daw. Nag-agree ba kayo Totoo. doon? Kasi actually sa Bumble, di ba, yung mga interest doon na kung certain hobbies mo. Tapos kaya nag-match kayo kasi may mga hobbies kayo na Same. nag-match. Kaya doon, alam mo, nag-base din kayo doon sa mga ganun, mga interest niya. Pag gusto niya ng mahilig siya sa movie, ay, gusto ko yung movie. Vibe ko. Kasi di ba mararamdaman mo sa isang tao kapag hindi mo ka-vibe na, hindi ko magpapagal sa hindi ko gusto yung vibe na yun. Parang nagkakaintindihan kayo agad at nakikilala mo dahil sa mga... Actually, isa yan sa mga factor na first, yung communication style. Second, yung mga interest at hobbies nyo sa isa't isa. Kung doon talaga mag-work yung relationship. Tama. Ikaw, Joanne, nag-agree ka ba sa ganong study na sinisa? Actually, yes. Kasi pwede din siyang mag-start ng conversation set. Di ba? Like ikaw, mag-create kayo ng conversation with your partner or yung nakilala mo sa isang online dating app. Ikaw, interest ka ba sa isang moving ganito? Napanood mo na ba yung film? Di ba? Yeah. Nag-create siya ng isang communications na wherein alam natin or mas nakikilala natin yung isang tao. Right? Yes. That is right. Tsaka bago kayo magkita, kilala niyo na yung mga sarili niyo. Alam niyo na kung ano yung gusto ng tao na to, hindi mo na siya kailangan tanongin. Saan ba tayo dapat kumain? Saan ba tayo dapat mag-book? Yeah. Marunong nang magplano, like nakaplano. Tama. Nakaset na talaga siya. Ayun na. So, Tsaka parang hindi sila naghuhulaan. Pag nandun na kayong dalawa, hindi kayo maghuhulaan kung Tama. paano ba ito papakasamahin. Oo. Kasi from the start pa lang, na-show nyo na yung interest nyo sa isa't isa na heads up mo na kung ano ba yung mga bagay na gusto mo, o mga bagay na nakaka-turn off sa'yo. Tama. Parang alam mo na talaga na hindi mo na alam kung sino yung dapat mauna. Parang pinagsama-sama yung tatlong kausap. ayan yung yung gagawin niya. Grabe ha. Ayan na. No. Wait lang, gawain mo ba yun? Nagkakano na. Kasi Really? ito pala yung Ano pala yun? Ito na pala yun. So, ayun guys, ano yung, para ma-end natin tong podcast na to na Kwento't Ka, ano yung mga key takeaways nyo or napulot yung ano sa short kwentuhan lang natin?
Ikaw, Jewel, ano yung takeaway mo after that? Ay, ako yung takeaways ko, since I'm a busy woman, Wow. ayan, Hanggang 4 p.m. na. If katulad kita, nasa dating phase ka pa ng ano mo, dapat may schedule ka para hindi ka nalilito sinong imimit. Hindi na yung ka pa para sa'yo. Dito natin dito pasok yung work-life balance. So, Hirap makapasok. How about you, Mika? Sa akin naman yung ano, siguro yung takeaways ko, makukuha ko siya dun sa kwento ni Angel. Huwag ka magpapalako sa picture, be. Bakit ba? Hindi ko alam, isa lang siya doon. Oo. Siya lang, ikaw Yes. rin. Tama. Yan. Tama. Yes. Pwede nga yun yung nakikita mo, pero di pa na yun yung kausap. Oo, parang magugulat ka na lang pag nakita ko. Sa personal. Hindi pala yan. Yan na yun? Totoo na yan? Nasa bahagi yan. Ayun, for me naman, since Road to 1 Year, ang yabang talaga. Wow. Grabe. Ayun, actually, kilalanin niyo muna na gusto yung kausap mo. Kasi nga, yun nga, sobrang hirap mag-list sa isang dating app na go, 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 go na yan, push na yan, baka siya na, something like that. Kilalanin niyo muna ng gusto, then, ayun, hindi pa pwede na magte-take a risk eh. Nang, alam mo yun na, hindi, pogi siya eh, di ba? Meron kasing perspective na babae na, ay, may itsura to, bagay kami, di ba? Meron kasing something babae din na, okay, ganito yung personality niya. For me kasi, personality over the looks. Yan. Tama. Wow. Wow, yung pala yung sikreto para tumagal. Totoo. Ako siguro yung key takeaways ko dito sa podcast natin is, yung number one talaga is mag-ingat talaga tayo. Totoo yan. Lagi natin i-check din or mag-research tayo kung sino ba talaga yung mag-usap natin. Kasi hindi natin alam kung saan tayo dadalhin niya. Diba? Mumaya kakakilig mo, hindi mo alam, kausap mo pala ang daming account, or criminal pa mo yan. Diba kasi pa, baka mamaya nakasira tayo ng isang relationship. Kasi actually yung dating app, wala siyang mga parang safety button na may mag-send pa ng valid ID. Walang ganun eh. Parang mag-create ka lang ng account, diba? Ganun lang Risk siya. talaga siya. So parang kailangan, dun mo talaga yan yung sarili mo na hindi ka basta-basta magpapadala lang. Kailangan maging voice ka talaga sa mga kinikita mo, kinakausap mo. And especially, sa mga babae dyan, no? Ayun, sinabi ko kanina, mag-create talaga tayo, gumawa tayo ng, mag-install tayo ng application na makakatulong din para sa safety natin. And also, lastly, no, yung mga dating apps, no, yung dating apps kasi, uso na talaga yung mga kabit-kabit dyan. So, ayun guys, maging lang tayo, mag-ingat lang tayo na huwag tayo magugulat na lang tayo, ay, ako na pala yung other woman. Oh. Diba? Kasi Mamaya baka magugulat ka pinost ka na yan. So, magigets mo yung isang ibang babae na nagagawa yun. Kaya sana yung mga lalaki dyan, please, babae, man lalaki, makontento tayo guys. Huwag tayo gagawin ng kakabang Parang ramdam niya pa din yung trauma. Oo, parang- Huwag kayong nagamit ng Ay, application talaga na, hindi na, alam yung mapapahamak yung isa, mapapahamak kayo. Diba? Totoo. Be responsible guys. True. We're adults guys. True. Wow. Adults, be Okay, responsible. parang ang hirap naman sundan ng mga takeaways nyo kasi parang nasabi nyo na lahat ng mga kailangan sabihin at malaman ng mga listeners at viewers natin. Pero kasi, itong online dating na to, meron talaga siyang mga negative perception and negative side. Yes. Marami din itong natulong, especially nung pandemic. Yes. Kasi di ba, lahat tayo nawala ng physical interaction sa mga tao. And parang wala tayong sense of, or wala tayong karamay to keep us sane sa habang nasa loob tayo ng bahay natin. Kasi parang isolated tayo sa isang lugar talaga. Na parang mapapaliw ka talaga na hindi mo alam kung anong mangyayari the next or the following days. Totoo. Kaya sa tingin ko naman, ito naman do meron talaga mga negative side. Itong paggamit ng online dating, basta alam mo, vigilant and smart yan sa paggamit nito, pwede pa rin talaga itong makapag-spark ng
genuine and pure relationship and connection sa Totoo. lahat ng tao. Tulad ng Yes. nangyari kay Joanne. And for sure, Yes. maraming kwento out there na same kwento or same Mhm. story as the story of Joanne. Yes. So, etong paggamit ng, hindi naman sa hinihikayat natin yung lahat na gumamit Gumamit ng ng online online dating. dating. Pero, kung sa tingin mo talaga parang nahihirapan ka na makipag-socialize physically sa mga tao, I think best platform itong online dating talaga Yes. para sa mga, especially sa mga introverted Ah. or yung mga torpe. Kasi nga parang hindi mo naman talaga nakikita face-to-face yung tao. Kaya parang free ka na sabihin yung mga gusto mo sabihin, pag-usapan Totoo. dun sa platform na yun. So, Yun, guys. that's my take. Yeah. Yeah, actually, parang ipahabi ko lang din yung sinabi ni Jeffoy na hindi namin ito ginawang podcast na to para maghikayat kami na gumamit kayo ng online dating application. Ginamit namin to para magbigay ng awareness Yes. sa mga gumagamit ng online dating application. Kasi, di ba dati tabu yan eh. Parang Oo. pag gumagamit ka, ano ba yan? Nakakahiya? Ano ba yan? Lanandi? Oo, Diba? madumi. Ang dumi, ang kalat. Pero ngayon kasi sobrang open na ng ano natin, ng Society. So, Yes. it's 2025 guys. Wake up. Kaya mag-ingat din tayo lahat. Ayun lang. So, yeah, I think that will be Oh, for the na-survive na kasi yung pilot episode na. Wait lang, pilot pa lang to. Pilot pa lang. Ang grabe ng kwento. No, so, Parang episode pa natin yung buwan na. Puno na tayo ng ano, kwento na talaga. ayun guys. So, sobrang nagpapasalamat kami no, sa panonood, sa alam mo yun, pakikinig sa mga life lessons, experiences ng bawat isa sa amin. And guys, may kasunod pa kaming episode. Oo. Pero kung meron kayong mga kwento, meron kaming social media pages, mga group chats, that's Kwento at Kalat, na pwede nyo ibahagi yung mga own experiences dyan. So kung may mga kwento online dating, mga kalat kayo, i-drop nyo na yun kasi nagbabasa kami and nire-replyan namin yung mga Yes. Hindi kami nang judge dito guys. Oo. Makapakinggan namin kayo. Papakinggan. Tapos, Hindi namin kaya i-gogogs. tapos, parang yung mga judgment after na. Grabe. Grabe. Joke lang ah. Joke na. Cut! Charot. Okay. Dito na ba nagtatapos to? So, Yes! So, We're guys. right back now. Thank you for listening, guys, to our co-pilot episode of Kwento Kalat. Kwento at Kalat. Okay, okay. One, two, three, go. Kwento tayo!